Maligayang pagdating sa aking channel. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin hindi ka nag-iisa ngayong gabi. Kung biglang lumamig ang iyong hininga at makita mong umuusok ito sa dilim, hindi iyon dahil sa panahon. May kasama ka. Hawakan mo ng mahigpit ang kandila. Huwag mong hayaang mauna silang makakita sa iyo kaysa sa apoy. At kung maramdaman mong may kamay na dahan-dahang humawak sa balikat mo, huwag kang kikilos. Baka pangalan mo ang susunod na isusulat sa lupa. Ako ang tagapagsalaysay. At ngayong gabi, bubuksan natin ang pintong matagal nang nakapinid. Handa ka na ba? Simulan natin ang gabing ayaw nang matapos. Pero hindi kami ganong uri ng aswang. Hindi kami pumapatay o nananakit ng mga tao. Alam kong mahirap paniwalaan, kaya nga kami umiiwas sa mga tao. Ayop ka, Angelo! Magbabayaran mo ang ginawa mo sa asawa at nanay ko! Wala akong babayaran. Kayo ang magbabayad sa ginawa nyo sa amin! Dahil ako ang maniningil! Ina! Dahil kapos ako sa pinag-aralan, mas pinili ko na lang na mamuhay sa aming baryo. At ang aming pangkabuhayan ay mamutol ng kawayan. Madalas kong kasama ang aking kapatid na babae kapag wala siyang pasok. Sumasama siya sa akin na pumunta sa bukid, mamutol ng kahoy at kung ano-ano pang gawain para makatulong na makaraos sa pang-araw-araw. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad. Ang kwentong ito ay nangyari taong 2005 sa isang malayong liblib na probinsya. May kaugnayan ito sa mga aswang. Ako nga po pala si Angelo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magutom kahit bigla na lang kayong mahulog dyan. Maraming tinik po ng mga kawayan. Oo na, ito na, bababa na si kuya. Ikaw talagang bata ka, oo. Makapag-alala ka sa akin eh, akala mo bata pa ako nakagaya mo. Hindi ba sinabihan na kita wag mo akong hatiran ng pagkain? Ako na lang ang uuwi sa bahay para kumain. Kasi po, anong oras ni? Tapos di pa kayo dumadating. Kako, baka mamaya nahulog na pala kayo sa kawayan sa sobrang gutom. Hindi naman ako nagpapagutom. Eh teka, tapos mo na bang laban yung mga uniforme mo sa school? Oo naman po. Pati yung mga damit nyo nilaban ko na rin para may maisuot kayo. Yung mga labahan nyo kasi inaanay na kaya naawa na ako sa inyo eh. Grabe ka naman sa inaanay. Totoo po kaya, marami ng anay dun sa tinatambakan nyo ng labahan. Kaya mo na kuya, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, bibili tayo ng washing machine. Tapos kukuha ako ng katulong. Gaya dun sa bahay ng kaklase kong mayaman. Kumpleto sila sa gamit tapos may mga katulong pa. Kaya mag-aaral ka na mabuti. Ito lang yung magagawa ko para sa'yo eh. Gusto ko kapag matanda na ako, makikita kitang maayos ang buhay mo. May magandang tirahan at may maayos na trabaho. Hindi gaya ko na wala namang pinag-aralan. Pag po yumaman ako, isasama ko talaga kayo. Sa totoo lang, kaya lang naman gusto kong yumaman para hindi na kayo mamutol ng kawayan eh. Ikaw talagang bata ka. Ay nako, ang ganda namang naiisip mo. Para kang hindi bata eh. Eh, habang lumalaki po kasi ako nakikita ko lahat ng sakripisyo nyo para sa akin eh. Eh, nahihiya na nga po ako. Ano ka ba? Bakit ka mahihiya? Kapatid kita, kaya bilang kuya, dapat lang na magtrabaho ako para bigyan ka ng magandang buhay. Kaya lang, yung mga kinikita ko, sapat lang talaga sa pangangailangan natin. Pasensya na kung hindi kita mabibila ng mga bagong sapatos at damit ha. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Huwag yun na pong isipin yun. Ayos lang po, tsaka hindi naman ako mahilig sa magagandang damit eh. Ganon kabait si Grace. Marunong na itong umunawa sa murang edad. Maaasahan ko na rin siya sa gawaing bahay dahil marunong na ito sa lahat. Siguro kaya siya natuto ng ganun kadali
Dahil mahirap lang kami. Kailangan niyang asikasuhin ang bahay namin habang nasa trabaho ako. Kinain ko na ang mga dala niyang pagkain. Marami pa akong mga puno ng kawayan na kailangang patumbahin kaya nagpahinga muna ako ng ilang minuto. Kuya, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Alam mo ba, dun sa may paanan ng bundok na nadaanan natin, may nakatira na dun. Kanina umaga wala pang tao dun ah. Baka po kararating lang nila. Isang buong pamilya sila eh. Nakita pa nga nila ako tapos inalok nila ako ng tinapay. Kaya lang di ko tinanggap kahit gustong gusto kong kumain. Bakit naman? Di ba sabi mo, wag akong tatanggap ng pagkain galing sa mga taong hindi ko naman kilala? Dahil baka mamaya aswang sila. Ganoon kasi yung naiisip ko eh. Baka aswang yung mga yun. Tinandaan mo talaga yung sinasabi ko ah. Pero mabuti na yan nang sa ganun hindi ka mayanggaw. Alam mo ba na may kakilala ako na naging aswang dahil niyanggaw siya mula sa pagkain? Ayoko naman mangyari sa'yo yun. Kaya nga po yun yung madalas ko pong naiisip. Mukhang may tao yata dun sa likod ng kawayan ah. Dito ka lang ah, titignan ko. Sige po. Dali-dali akong pumunta sa likod ng mga nagtutumpukang kawayan. Nakita ko ron ang isang matabang lalaki. May dalang pausok na sa tingin ko ay para sa mga lamok. Nagulat naman siya nang makita niya ako. Sus Joseph, may tao pala rito. Ako nga pala si Angelo. Bakit ka nandito? Saka hindi ka taga rito sa baryo no? Halos lahat kasi ng mga tao dito kakilala ko eh. Hindi ako taga rito. Galing ako sa ibang lugar kaya ako nandito para tignan yung mga kawayan na gustong ibenta sa akin na Ate Judy. Kakilala mo pala si Ate Judy. Itong mga nakahiga ng mga kawayan sa lupa, kakaputo lang nito. Ito ata yung gusto niyang ibenta sa'yo eh. Bali, ako yung inuutosan niyang mamutol nito. Arawan yung trabaho ko sa kanya. Oh, ganun ba? Mukhang medyo matanda na rin naman itong mga kawayan kaya magandang gamitin para gawing kubo eh. Alam mo kasi, natatakot ako na maloko na naman. Ang huling tao na binilan ko ng kawayan, tinakbuhan ako. Nagbentahan ba naman ako ng kawayan na hindi sa kanya? Tapos kinuha lang yung pera ko. Ika nga nila, walang maloloko, walang magpapaloko. Hayaan mo na yon, Diyos na lang ang bahala sa kanya. Nakita ko naman ng maayos yung mga kawayan kaya aayos na rin ako. Oh, yung batang kasama mo, baka mamaya ubusin ng lamok yung dugo niya dyan. Hindi yan. Nakasuot naman siya ng jacket saka pajama. Sanay na rin siya dito. Ngumiti at tumango lang sa akin ang taong yon, tsaka umalis. Binalikan ko naman si Grace at gusto niya akong hintayin na matapos sa ginagawa ko. Hapon na nga nang maubos ang kawayan na pinuputol ko at pagkatapos umuwi na kami agad. Napadaan kami sa paanan ng bundok. Malayo pa lang may nakikita na akong usok. Namoy ko rin ang masarap na niluluto nila. Kuya, mukhang masarap yung pagkain nila oh. Kaya nga eh. Hayaan mo, bibili tayo ng masarap na pagkain kapag nakuha ko yung sahod ko kay Ate Judy. May nakita ko lalaki doon na nagsisibak ng kahoy. Shh! Huwag mo silang kakausapin kapag hindi ka kinakausap. Saka, huwag ka rin tititig sa mga mata nila. Baka pumausog nila ako. Oo, tara na. Dumiretso na tayo sa paglalakad. Teka lang po. May mga kasalubong tayong matandang babae. Sandali lang po. Puwera usog, puwera sakit ng tiyan at puwera aswang. Ano ka ba? Hinaan mo lang yung boses mo. Magandang hapon sa inyong dalawa. Bakit kayo nandito? Magandang hapon po sa inyo. Galing po kami dun sa kakawayan. Namutol po kasi kami ng kawayan eh. Ganun ba? Ako nga pala si Bitena. Mga bagong lipat kami dito. Sana naman ay maging magkaibigan tayo. Oo naman po. Ako si Angelo. Siya naman po yung kapatid kong si Grace. Sandali lang ha. Tatawagin ko lang ang anak ko para makilala nyo rin. Freddy! Halika dito! May mga kaibigan tayo. Nay, nakikilala mo ba sila? Oo,
Taga rito sila sa baryo. Siya nga pala yung anak kong si Freddy. Saka may asawa na ito eh. Teka, nasaan ba si Lipa? Andun po sa loob at nagluluto ng pagkain. Dumaan na muna kayo sa bahay namin para makilala nyo ang aming pamilya. Naku, wag na po, nakakaya. Ano ka ba? Huwag kayong mahiya. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Pinilit nila kaming mag-ina kaya nahiya na rin akong tumanggi. Nang makapasok kami sa bahay, nakita namin doon ang isang binatilyo at dalagang nakaupo habang nagbabasa ng libro. Hindi nila kami pinansin dahil abala sila sa kanilang ginagawa. May lumabas na babae mula sa kusina na sa tingin ko ay siyang asawa ni Kuya Freddy. May mga bisita pala agad tayo. Upo kayo at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Nakakaya naman po. Wag na, ayos lang po kami. Sa katunayan, medyo nagmamadali nga po kami umuwi eh. Bakit ka naman mahiya? Lipa, bigyan mo nga ng tinapay itong bata. Kuya, siya po yung lalaking nagbigay sa akin ng tinapay kanina, pero hindi ko tinanggap. Pasensya na kung kanina nagulat kita ha. Natakot ka ata kaya ka tumakbo. Opo, natakot nga po ako. Ito nga pala Iha, kainin mo yung tinapay na yan. Yan nga pala yung mga anak namin. Galing kaming Maynila. At kaya kami lumipat dito dahil hindi na namin kayang bayaran yung mga renta ng bahay sa Maynila na tinitira namin. Kilala niyo po yung may-ari nitong bahay? Kaibigan kasi ng binan ko yung nagmamay-ari ng bahay na to. Oo, tama yon. Matagal na kaming magkaibigan. Nagkita kami sa Maynila at kinausap niya ako na kung pwede lumipat kami dito. Hindi rin naman siya nagpabayad sa bahay. Ang gusto lang daw niya ay may mag-alaga nitong bahay niya. Ganun po ba? Sige, paano po? Mauna na po kami. Marami pa po kasi kami gagawin sa bahay eh. O sige. Ayaw nyo naman magmerienda. Ingat kayo ha. Tumangulang ako at umalis na kami ni Grace. Mababait naman silang pamilya. Masasabi kong medyo may kakayahan sila sa buhay dahil nakita kong maraming pagkain at prutas ang nakalagay sa lamesa. Kinaumagahan, bumalik naman kami ni Grace sa kawayanan. Meron pa kasing mga natitirang kawayan doon na pinapaputol ni Ate Judy. Nagulat na lang ako nang mapasigaw ng malakas ang kapatid ko. Kuya! May nakita ako nakakadiri! Ano? Saan? Andun o! Tinan mo sa ilalim ng mataas na damong yan! May patay na hayop tapos parang binaliktad yung mga laman eh! Dito ka lang, lalapitan ko. Bakit po kailangan niyo pang lapitan? Makikita niyo naman dito eh! Basta dito ka lang. Lumapit ako sa itinuro ni Grace at totoo nga, may patay na hayop doon. Punit ang katawan nito na parabang nilapa ng mas mabangis na hayop. Kinain din yata ito ng kapwa niya hayop eh. May mas mabangis pa bang hayop na nakatira dito sa gubat? Oo, marami talaga dyan. Pero hindi lang natin nakikita dahil sa araw naman tayo pumapasok dito. May iba na sa gabi lang lumalabas. Tara na, maglakad na tayo. Hindi ba gagabihin tayo mamaya sa pag-uwi kasi dadaan pa tayo sa bahay ni Ate Judy? Medyo malayo pa yung bahay nun. Oo, madalas naman tayong gabing umuwi eh. Pero hindi pa naman natin natsatsyempohan yung mga mababangis na hayop na yan. Hayaan mo, hindi tayo masasaktan ng mga yon kung sakaling makita man natin. Ako ang bahala. Kita mo naman na sobrang talim nitong itak ko eh. Nakita ko naman po pero kaya lang... Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Akong bahala sa'yo mamaya. Ang bahay ni Ate Judy ay doon sa kabila ng bundok. Malapit na nga siya sa kabilang baryo, kaya ginabi kami ng uwi ni Grace. Habang naglalakad, nagmamasid naman ako sa paligid. Hindi ako nagiging kampante kahit sanay ako sa kagubatan. Nang gabing yon, bigla akong nakarinig ng malakas na halakhak at parang iyak.
Napatigil ako dahil hindi naman yun nangyayari ni isang beses. Oh, kuya, may mga tao yata dun sa kakahuyan. Tapan mo yung tenga mo para hindi ka matakot. Bakit po ba? Ano po bang meron? Basta, masama ang kutob ko. Baka mamaya mga sigbin yan. Gusto tayong harangin at takutin. Sigbin po. May sulo naman tayo dala kaya hindi naman po ata sila makakalapit eh. May flashlight ka naman po. Takot ang mga yan sa apoy pero huwag tayong makakampante. Mas mabuti pang maging handa tayo laban sa kanila. Okay na po sana kung malapit tayo dun sa bahay ng pamilyang bagong lipat eh. Hindi na tayo matatakot. Hindi naman ako natatakot ah. Nakakapanindig balahibo lang yung mga boses na naririnig natin. Parang hindi galing sa normal na tao. Eh, kung ganun, kanino naman po kaya galing yung boses na yun? Mukhang galing sa demonyo. Napayakap si Grace sa mga bisig ko sa sobrang takot. Binilisan pa namin ang paglakad pero nakahanda ang aking ita kung sakaling may masamang mangyari. Nang malapit na kami sa bahay ng pamilyang bagong lipat, biglang namatay ang sulong dala namin. Nakatapak pa ako ng matalim na bagay at bumaon yun sa talampakan ko. Aray ko! Masakit! Ano nangyari, kuya? Naku po, kuya! Akin yung flashlight, kuya. At nang mailawan ko yung paa niyo. Ito, Hala, ang daming dugo. Parang kutsilyo yata yung natapakan niyo eh. Kanino kaya yan? ang mabuti pa, magtawag ka ng mga tao dun sa bahay ng bagong lipat. Maaga pa naman kaya siguradong gising pa sila. Manghiram ka ng sulo. Babalik na lang natin bukas. Natatakot po kasi ako eh. Grace, sige na. Sobrang sakit na ng paa ko eh. Kapag hindi ka kikilos, hindi tayo makakalis dito. Dalhin mo na lang tong flashlight. Hindi niyo po ba talaga kaya? Hindi. Kailangan natin ng sulo para makakuha ng kahit anong dahon na gagawing pantapal dito sa sugat ko. Para tumigil yung pagdurgo. Sige po, susubukan ko na lang po. Babalik ko ako agad ah. Mabilis na tumakbo si Grace, dala-dala ang flashlight. Pinulot ko ang kutsilyo na napakan ko. Hindi ordinaryong kutsilyo yon. Sobrang talim. Kaya tinago ko sa bulsa. Maya-maya pa, bumalik si Grace. Wala siyang sulong dala. Kuya, nakita ko po sila eh. Oh, nakita mo naman pala eh. Bakit hindi ka humiram ng sulo? Kasi kuya biglang pumangit yung mga itsura nila. Nakita ko po sila biglang nagiba yung anyo nila tapos naging kulay po yung balat nila. Nalilisik pa yung mga mata nila kuya. Kuya, nakakatakot sila eh. Ano? Oo kuya, lahat sila nagiba ng anyo. Mga aswang po yata sila eh. Kung gano'n, huwag na tayong dadaan doon. Umikot na lang tayo sa kabila ng bundok para makauwi tayo. Sa bahay ko na lang gagamutin tong sugat ko. Umikot kami ni Grace sa kabila ng bundok. Ang buong akala namin, ligtas na kami doon pero isang malaking pagkakamali pala. Nadatna namin doon ang pamilyang mga aswang. Lahat sila may kakaibang anyo. Natakot kaming pareho ni Grace. Lalo na at meron pa akong sugat kaya hindi ko maprotektahan ang kapatid ko. Dito ka sa likod ko. Magtago ka lang dyan. At kung sakaling maramdaman nila ulit tayo, tumakbo ka. Ako lang ang haharap sa kanila. Kuya, tingnan mo sila. May kinakain silang ilaw na hayop. Sila po yung pumatay sa mga hayop na nakita natin eh. Mas mabuti ng hayop ang kinakain nila kaysa tao. Mga halimag pala talaga ang mga yan. Kaya siguro sila lumilipat dito dahil tumatakas sila. Kaya nga po, sa tingin ko po hinahabol sila ng mga tao dun sa Maynila kaya sila napadpa dito sa baryo. Ang sugat ko. Mamaya na lang tayo kumilos. Kapag naubos na nila yung hayop na kinakain nila. Dapat po natin itong ipalam sa ibang taga-baryo para makapaghanda sila kung sakaling sasalakay sila sa mga tao. Oo, tama ka. Dito sila nagkukubli para makatago.
Ang di nila alam, natuklasan na natin ang kanilang pagkatao. Naubos na nilang kainin ang hayop na kanilang pinatay. Nagpahinga na sila dahil sa kabusugan. Pati pala ang kanilang mga anak ay hindi rin naiiba sa kanila. Mga aswang din. Puno ng dugo ang kanilang bibig at kamay. Alam niyo, hindi ko naisip na magkakaganito tayo. Normal naman ang buhay natin noon pero tingnan niyo kung anong ginagawa natin ngayon. Nagtatago at palihim na kumakain ng hilaw na karne. Hindi naman natin to kagustuhan. Nayanggaw lamang tayo ng mga aswang na hanagob na yan. Kung alam ko lang sana na ang matandang yun ay isang aswang, sana hindi na lang ako nagtiwala. Ikaw naman talaga ang may kasalanan, Freddy. Masyado kang nagtiwala sa taong yun. Tingnan mo, pati ang mga anak mo nadamay. Pati sila nayanggaw sa laway ng hanagob dahil sa pagkain dinala mo sa bahay natin. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko. Gusto ko sana matapos sa pagiging aswang natin pero paano? Wala nang paraan para maalis tayo sa pagkayanggaw. Huli na ang lahat. 5 taon na tayong naging aswang. Sigurado ako na kinamumuhian tayo ng Panginoon dahil sa ginagawa natin. Wala nang dahilan pa para sisihin ka namin, Freddy. Tinanggap ko na lang ding mamamatay akong aswang dahil sa mga hanagob. Pero hindi ko matanggap na lang dahil sa akin. Naging aswang ang mga anak ko. Dapat maayos ang buhay nila ngayon. Hindi sila nagtatago kagaya ng ginagawa natin. Sana nga lang talaga walang makatuklas sa pagkatao natin. Kapag may nakaalam, siguradong lilipat na naman tayo. Pagtatabuyan tayo ng mga tao dahil masamang nilalang ang tingin nila sa atin. Kaya nga kailangan natin mag-ingat. Hindi lahat ay nakakaunawa sa pinagdadaanan natin. Hindi sila tunay na aswang kundi nayanggaw lamang sila. Base sa narinig naming pinag-uusapan nila. Mukhang hindi sila masamang nilalang, pero hindi ko pa rin mapigilang hindi matakot. Iba ang tawag ng kanilang sikmura kapag gutom sila. Hindi sa lahat ng oras ay kaya nilang kontrolin ang sarili. Tumakas na tayo habang nagpapahinga sila. Pabalik na naman ba tayo dun sa tapat ng bahay nila? Dun ba tayo dadaan, kuya? Hindi na. Malayo na yung nilakad natin kaya mapapagod lang tayo kapag bumalik tayo. Magdahan-dahan na lang tayo sa paglalakad upang hindi nila tayo mapansin. Kuya, baka tayo na yung susunod nilang kainin pag nakita nila tayo eh. Hindi nila tayo makikita. Magtiwala ka lang sa akin. Tara na. Umpisa na natin paglalakad. Tinangka naming makatakas sa kakahuyang yon. Tagumpay kaming nakaalis, ngunit nang makarating na kami sa talahiban, biglang may narinig akong yabag sa madilim na sulok. May kumakaluskos sa mga matataas na damo. Napaiyak na lang si Grace sa takot at yumakap sa mga binti. Kuya, nasundan nata nila tayo eh. Ano ka ba? Huwag kang umiyak. Saka huwag kang masyadong yumakap sa binti ko. Para kung sakaling may lumitaw na halimaw, mataga ako kagad. Paano mo po kasi biglayin ang ulang halimaw na ilayo tapos dalit sa talaiban. Hindi yun mangyayari. Dati naman po wala sila dito eh. Hindi naman tayo natatakot kahit anong oras tayo makauwi galing sa bahay ni Ate Judy. Kuya, kung sakaling makaligtas tayo, huwag na tayo magpapagabi sa pag-uwi ha. Oo, hindi na talaga. Biglang lumitaw ang isang malaki at matangkad na nilalang sa aming harapan. Mabalbon at maitim ang kanyang katawan. Sobrang nakakatakot pagmasdan. Hinanda ko ang aking itak para mataga siya kung sakaling sumalakay siya sa amin ng kapatid ko. Mahaba at matutulis ang kuko niya at pangil. Subukan mo lang lumapit sa amin. Hindi ako magdadalawang isip na tagayin ka. Pero hindi po yata siya natatakot sa banta niyo, kuya eh. Hindi rin naman ako natatakot sa kanya, no? Ituon mo yung flashlight. Doon sa mata niya para masilaw siya.
Opo. Anak na, ang alam ko, ang mga aswang takot sa liwanag. Pero bakit siya parang hindi? May mabibilis na mga nilalang ang biglang lumitaw sa likuran namin. Walang iba, kundi ang pamilyang aswang. Ang buong akala namin ay sasaktan nila kami. Pero nagulat na lang ako nang hilain kami ng matandang aswang para ilagay sa kanilang likuran. Hindi sila nandun para saktan kami, kundi para iligtas. Saglit kayo sa likuran namin. Kami nang bahala sa halimaw na yan. Tutulungan niyo kami? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Hindi lahat ng mga aswang ay masama, Angelo. Oo nga't nakakatakot ang aming itsura. Pero hindi yan basta para katakutan kami. Umanda na kayo. Kahit mag-isa lang ang hanagom na yan, malakas siya. Nakahanda kami. Sugurin na natin siya. Sinalakay nilang 5 ang nag-iisang halimaw. Lumalaban naman ito sa pamilya. Ngunit hindi niya nakayanan ang lakas ng kanyang mga kalaban. Binali ng pamilya ang buto ng halimaw. Pinutol ang ulo nito kaya tumalsik ang itim na dugo. Mabilis lang nilang napatay ang halimaw na yon. Doon na sila bumalik sa kanilang anyo bilang tao. Ayos lang ba kayong dalawa? Kuya, mga aswang po sila. Huwag kayo lumapit. Huwag kayo magkakamaling saktan kami. Kumalma ka, Angelo. Hindi namin kayo sasaktan. Namoy kasi namin na may umaalingasaw na dugo ng tao kaya kami naparito. Oo nga, at akala namin pinatay na tao at itinapon dito pero hindi namin inakala na kayo pala nga buta namin. Aba, may mga sugat pa kayo. Bakit nangangamoy ang dugo? Ako po yung may sugat. May natapakan kasi ako matalim na bagay doon kanina. Simula nang lumapit kami rito, hindi na kami papayag na may iba pang nilalang na pumasok dito at maghahasik ng lagip. Ayaw naming manis eh. Ang anumang halimaw na pumapasok dito sa aming teritoryo ay papatayin namin. Ang nilalang na gustong manakit sa inyo ay aswang na hanagob. Simula noon pa, nanggugol na talaga sila sa mga tao. Mukhang malalim ang sugat mo, Angelo. Malayo pa ang bahay niyo dito, kaya sumama na muna kayo sa bahay at magamot ka namin. Kuya, huwag ka magtiwala sa kanila. Grace, nauunawaan ko na natatakot ka sa amin. Pero pangako, hindi namin kayo sasaktan. Mauubusan ka ng dugo kapag nagpatuloy ka sa paglalakad. Sumama ka na sa amin. Kung may masama kaming balak sa inyo, dapat nung unang kita pa lang natin, pinatay na namin kayo. Pero hindi kami ganung uri ng aswang. Hindi kami pumapatay o nananakit ng mga tao. Alam kong mahirap paniwalaan, kaya nga kami umiiwas sa mga tao. Halimaw ang tingin nyo sa amin kaya... Sige, sasama kami sa inyo papunta sa bahay ninyo. Hindi ko na siya pinatapos na magsalita dahil ayokong isipin nilang wala akong utang na loob. Nang makarating kami sa kanilang bahay, kagad nilang ginamot ang aming mga sugat. Doon na nila ipinagtapat sa amin ang katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Kagaya ninyo, normal na tao lang kami noon. Dahil sa galit at inggit, ianggaw kami ng mga hanagop. Nagtatrabaho ako sa Maynila bilang isang manager ng kumpanya. May tinanggal ako sa trabaho at hindi ko alam na isa pala siyang aswang na hanagop. May matandang lalaki nagbebenta ng malagkit. Paborito ng pamilya ko kaya bumili ako ng marami at dinala ko sa bahay. Doon nagsimulang magbago ang buhay namin. Ibig sabihin, doon sa malagkit na binili ninyo, doon nagsimula ang lahat kung bakit kayo naging aswang? Oo, pero ang akala namin kapag naging aswang na kami, ay titigilan na kami ng mga hanagob. Hindi pa rin sila tumigil dahil gusto nilang patayin kami. Kaya kami lumipat para makatago sa kanila. Pero sa tingin ko, natunto na naman nila kami. Ito na ang huling baryong lilipatan namin. Kung alam lang ninyo kung gaano kahirap ang buhay ng may pinagtataguan.
Natuto na kaming lumaban ngayon. Pero alam naming hindi namin sila kayang labanan kapag marami na sila. 5 lang kami, ay sila iisang hukbo. Maaari lang sana. Ang mga natuklasan niyo sa amin ay huwag ninyong ipagkalat. Masakit sa amin na kinamumuhian kami. Itinataboy at kinikilalang masamang nilalang. Makakaasa po kayo. Maraming salamat sa pagliligtas sa amin ha. Tutulungan ko po kayo para hindi na kayo muling guluhin ng mga aswang na hanagob na yan. Talaga, Angelo? Opo. Kung ganoon, maraming salamat. Dalawang araw na hindi kami nakabalik sa kawayanan dahil sa sugat ko. Pero habang nasa bahay naman ako, hindi ako tumigil sa paggawa ng sibat gamit ang kawayan. Nakapagplano rin ako na gagawa ng mga bitag sa gitna ng gubat para sa mga nilalang. Nang medyo umayos na ang sugat ko, doon na kami bumalik sa kagubatan upang gumawa ng bitag. Ginamit ko ang malalaking bato bilang pang-ipit sa mga nilalang. Ang sibat ko naman ay itinago ko sa ilalim ng lupa at nilagyan ng hilaan para mas mapadali ang lahat. Kuya Angelo, hindi kaya mapahamak naman ng pamilyang aswang dito? Paano kung sila pala yung makatapak sa mga bitag at sila yung tamaan? Hindi naman sila pumarito sa bahaging ito eh. Ipapaalam pa ba natin sa kanila kung saan tayo naglagay ng bitag? Para mag-ingat sila? Huwag na. Mas mabuti rin na wala silang alam. Wala ba kayong tiwala sa kanila, kuya? Hindi ba kayo naniniwala na hindi talaga sila masama? Naniniwala din naman. Tama naman din sila. Kung talaga masama sila, marami silang pagkakataon para patayin tayo pero hindi nila ginawa. Kaya lang, mas mabuti na rin maging maingat tayo. Totoong iniligtas nila tayo at mababait sila, pero halimaw pa rin sila. Kaya nga po eh. Yung mga plastic na binigay ko sa'yo, may laman na posporo at mga tuyong maliliit na kawayan yun. Ilibing mo na muna sa lupa para may magamit tayo kapag dumating tayo sa oras ng alanganin. Opo, hanggang saan po ba kayo maglalagay ng bitag? Lalagyan natin ng lahat ng bahagi ng gubat na to ng bitag. Pero mas damihan natin doon sa may kakahuyan. Sige ho. Malaki ang naitulong ng pamilyang Nayanggaw sa akin. Lalong-lalo na sa sugat ko. Nang dahil sa kanilang langis, naghilom ang sugat ko sa loob ng 3 araw. Tinanghali kami sa kagubatan habang naglalagay ng mga bitag. Alam niyo po ba sa tingin ko po, masama yung ugali ni Kuya Freddy noon. Paano ba naman nasabi? Di ba nga kwento niya? Dati siyang manager. Siguro mayabang siya sa trabaho niya kaya may nagalit sa kanyang aswang na hanagob. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga naman ngayon, nakaganti tayo sa tulong na ginawa nila sa atin. Kung sakaling tulungan nila tayo, tutulong din tayo sa kanila para patas lang. Ayan na kuya! Tapos na tayo sa paglalagay ng bitag. Uwi na tayo sa bahay para makapagpahinga na tayo. Kalahating araw na rin tayo nandito sa gubat eh. Habang naglalakad kami, may nakasalubong kaming isang matandang lalaki. May dala siyang tungkod at may mga mamahaling gamit na nakasabit sa leeg at braso niya. Ikaw ba si Angelo? Ako nga po. May kailangan po ba kayo? At ito ba kapatid mo talaga? Opo. Kapatid ko po. Nandito ako para bigyan ka ng babala. Galing ako sa lugar kung saan nanggaling ang mga hanagop at ang pamilyang Nayanggaw. Karapatan mong malaman ang totoo. Hindi nandito ang mga hanagop para patayin ang Nayanggaw na pamilya, kundi nandito sila para sa'yo. Dahil sa akin? Teka, ano namang kinalaman ko sa kanila? Wala naman akong atraso kahit kanino eh. Sa buong buhay ko, nananatili ako dito sa baryo. Umiikot-ikot kung sino-sino yung nagpapaputol ng kawayan sa akin. Kaya wala akong kasalanan sa kanila, no? Isang maling akala mo yun. Ang dugo mo, ang kanilang habol, Angelo. Pinadala ko na magagamot para balaan ka at mag-ingat. Gagamitin nila kapatid mo upang makuha kanila at mapatay. Dugo ni kuya ang kanilang kailangan.
Ano naman po magiging silbi ng dugo niya sa mga halimaw na yun? Maraming nagaganap na hindi alam ng tao. Kung sino man ang aswang na hanagop ang makainom ng dugo mo, ay siyang magiging pinakamalakas na aswang. Grabe naman kayo. Ibig sabihin, sa dugo ko sila lalakas? Alam kong mahirap paniwalaan, pero hindi kita pipilitin. Kaya ako sinasabi ang bagay na ito para mag-ingat ka. Mahirap na kung sakali magpabilog ka sa ulo ng mga masasamang nilalang. Hindi mo batid kung talaga kakampi mo rin ang mga nayanggaw. Simula nang dumating ang pamilyang nandito, sinimulan ko na ring manmanan ka at nakikita ko na napapalapit ka sa kanila. Tinulungan po kasi nila kami ng kapatid ko. Laban sa mga hanagob. Pinatay nila yung mga hanagob para maligtas kami. At paano na lang kung palabas ang mga naganap? Maging matalino ka, Angela. Kilalanin mo na mabuti ang tao pinagkakatiwalaan mo. Hindi naman po hindi ako naniniwala sa inyo. Ika nga nila, dapat makinig ka sa matatanda. Sige po, mag-iingat po ako. At iingatan ko po yung kapatid ko. Maraming salamat po sa babala. Hinila ko na ang kapatid ko paalis doon sa harap ng matandang lalaki. Talagang hindi ako naniniwala sa mga pinagsasasabi niya. Alam kong wala kong ugnayan sa mga aswang, maski ang mga magulang ko ay walang atraso sa mga nilalang, kaya imposibleng nagsasabi siya ng totoo. Bakit po kaya naglilitawan na lang biglang mga tao dito sa atin? Baka may mga dahilan kung bakit. Hindi rin naman ako interesado sa kanila. Bahala silang magmanman dyan kung kailan nila gusto. Ang gusto ko lang naman makaligtas tayo sa kahit anong halimaw na gusto pumatay sa atin. Naniniwala ka ba doon sa sinasabi ng matanda, kuya? Paano naman ako maniniwala? Hindi ko nga alam kung may aswang talaga na kung tawagin ay hanagob. Wala tayong ugnayan sa kanila, Grace, kaya wala tayo dapat ipag-alala. Di naman po ako nag-aalala pero parang naguguluhan lang po ako. Sino ba talaga yung kakampi tsaka sino yung kalaban? Wala akong itinuturing na kakampi, lalo na't parehong hindi natin alam kung ano yung mga yon. Ang tanging kakampi lang natin ay yung mga sarili natin. Kaya lang naman ako sumasama sa pamilyang yon dahil iniligtas nila tayo sa hanagob na yon. Nahihiya rin akong tumanggi. Nang sumapit naman ang gabi, habang nagpapahinga kami, sobrang tahimik ng paligid. Tanging ingay lang ng umaagos na tubig mula sa sapa ang naririnig namin. Malapit ang bahay namin sa tabing sapa at sa kakahuyan. Bigla akong nakarinig ng sunod-sunod na pag-alulong ng aso mula sa labas ng bahay. Nagising si Grace na may takot sa muka. Kuya, wala naman tayong aso pero bakit may mga alulong sa labas? Huwag mo nang pansinin yun. Hindi naman sila makakapasok dito sa loob ng bahay. Baka mamaya may mga napadaan lang na aso. Tapos may nakitang kakaibang nila lang kaya umaalulong. Nasisitayo na yung mga balahibo ko sa takot, kuya. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda eh. Grace, hindi ka dapat matakot. Nandito ka sa loob ng bahay natin. Walang mananakit sa'yo. Nandito ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Tiwala ko sa inyo, kuya. Yun naman pala eh. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Ako nang bahalang magbantay sa paligid. May pasok ka pa bukas. Sige po. Akmang ihiga na si Grace nang may malakas na humampas sa pintuan namin. Nayanig ang buong bahay dahil sa kakaiba nitong lakas. May narinig din akong yabag mula sa bubong at ang bintana ay tila hinihila para masira. Ano, kuya? Kuya, may aswang. Hindi kayong pamilyang nayanggaw yan? Diyan ka lang ha. Bubuksan ko lang yung bintana para makita ko kung anong nilalang yung nandun sa labas. Baka po bigla tayong pasukin. Hindi nila tayo papasukin. Kukunin ko lang yung lagaraw dito. Itinabi ko talaga to para kung sakaling may dumating na nilalang, mabilis kong makikita. Nag-ingat po kayo, kuya. Kapag nabuksan niyo na po yung bintana, umatras kayo agad dahil baka hilahin o saktan kayo ng mga nilalang na yan. Oo, alam ko na kung anong gagawin ko. Patuloy pa ring hinihila ng nilalang ang bintana namin. Kaya buong lakas kong binuksan yun. Nakita ko ang nilalang na may maitim na katawan. Sila ay mga hanagob na sumalakay sa amin.
Tinaga ko siya ng lagaraw kaya tumalon ito papunta sa lupa. May kataasan kasi ang bintana namin kaya kailangan pa itong akyatin para maabot hanggang sa ilalim. Nakita ko ang matandang lalaki na biglang dumating. May dala siyang tungkod at yon ang kanyang ginamit para labanan ang mga hanagob. Halika, lumabas na tayo. Yung matandang lalaki. Nandito na naman at nilalabanan niya yung tatlong hanagob. Ang matandang nakita natin doon sa kagubatan. Oo, tara na. Bilisan mo para masaksihan natin kung magaling talaga siya makipaglaban. Ayan na siya, kuya. Grabe, ang galing niya humampas ng tungkod. Kada hampas niya sa mga kalaban talagang nasasaktan eh. Tao siya kung kumilos. Pero sa tingin ko may kakaiba siyang lakas. Para siyang may kakaibang kapangyarihan. Kaya nga po eh, mabilis pa siya kumilos kahit medyo may edad na siya. Kitang-kita namin kung paano niya patumbahin ang mga hanagob gamit ang kanyang tungkod. Tumakas ang mga hanagob nang may ipinakita siyang kakaibang makalumang patalim. Nang matapos ang kanilang laban, lumapit sa amin ang matanda. Ngayon, hindi ka pa rin ba naniniwala na ikaw ang habol ng mga hanagob? Hindi ka pa rin kumbinsido? Kung ako nga talagang habol nila, anong dapat kong gawin? Wala kang magagawa dahil wala ka na makakayahan na lumaban sa kanila. Mag-ingat ka na lang na hindi ka nila mahuli at hindi nila mainom ang dugo mo. Mas lalong marami ang mapapahamak na tao kapag nagtagumpay silang patayin ka. Ako si George. Ang galing niyo po, Mang Jorge. Pwede ko bang hawakan yung tungkod niyo? Hindi. Ako lang ang maaaring humawak nito. Bawal ito sa mga bata kagaya mo. Gusto mo bang malaman kung bakit nandito ang pamilyang Nayagaw at ang Hanagob? Dahil ikaw ang pinagsimula ng kanilang sigalot. Isang panig ay gusto ay protektahan ka. Ngunit ang isa ay gusto kang mapatay. Sigurado alam mo na kung anong panig ang tinutukoy ko. Napapatay sa'yo. Ang mga hanagob. Ngunit hindi tayo nakakasiguro kung tunay nga kakampi ang mga Nayagaw. Paano kung nagbago ang kanilang kaisipan gayong alam nila magiging makapangyarihang aswang sila? Kapag nainom nila ang dugo mo, paano kung bigla na lang sila maging sakim sa kapangyarihan? Nakakalito nga po talaga. Pero sa dalawang panig, wala talaga akong pinagkakatiwalaan. Simula ngayon, sa inyo na lang ako maniniwala. Ang totoo niyan, kaya ako nandito. Dahil ako ang nababagitan sa dalawang panig ng aswang. Kaya hindi sila naglalaban-laban dahil sa akin. Hanggat buhay ako, hindi sila maaari maglaban. Nakilala niyo rin po ba yung mga Nayagaw? Oo, nakilala ko sila at masasabi kong mababait sila ang aswang. Kaya lang sa ngayon ay hindi ko masisiguro. Totoong hindi po ang tiwala ko sa mga pamilyang Nayagaw. Pero dapat pinatay na nila ako kung talagang may masama silang balak sa akin. Kung talagang nakikipag-unahan sila sa mga hanagob, dapat nung dumating pa lang yung mga halimaw na hanagob, pinatay na nila ako. Kung binubulong ng puso mo na makakabuti ang mga Nayagaw, na maniwala ka at makinig. Ikaw mismo, Angelo, ay may sariling utak at may kakayahang makakilala ng mga tao na kapaligid sa'yo. Nakita namin kung paano atakihin ng mga hanagob ang bahay ng magkapatid kanina. Gusto naming tumulong kaya lang dumating ka. Nagbabanban ako sa kilos ng hanagob. Alam kong hindi nila titigilan si Angelo. Kagaya mo, gusto ko rin namang protektahan ang batang yan para hindi matuloy ang mga balak nila ang masasama. Kung masama ang tingin nyo sa amin, ayos lang naman. Ang mahalaga, may gagawin kami sa oras na sasaktan sila ng mga hanagob. Angelo, mga aswang kami pero hindi kami kumakain ng tao. Hindi kami interesado sa dugo mo. Hindi namin kailangan ng kapangyarihan. Ang kailangan lang namin ay katahimikan. Maiiwan ko na kayo at nang makapag-usap pa kayo. Maraming salamat po talaga sa pagliligtas niyo sa amin. Sana bumalik pa po kayo. Ngumiti sa amin si Mang Jorge at kaagad na rin itong umalis. Doon na ako masinsinang kinausap ng Nayagaw na pamilya. Nung gabing nakita namin kayo na inaabangan ang hanagob, may pagkakataon na sana kami para patayin ka at inumin ang dugo mo
para lumakas. Kaya lang hindi namin ginawa dahil kaibigan ang turing namin sa'yo. Nawa kami kay Grace kapag nawalan siya ng kapatid na mag-aalaga sa kanya. Si Mang George ang namamagitan sa dalawang paring ng mga aswang. Sa amin at sa mga hanago, tunay na magaling siya kaya walang nagtatangka lumalaban sa kanya. Kagaya niya, gusto ko rin namin protektahan para hindi kanila makuha at mapakinabangan. Totoo po ba yan? Ibig sabihin hindi kayo interesado sa dugo ko? Oo, hindi kami interesado sa kapangyarihan makukuha sa dugo mo. Ang pagiging aswang namin ay hindi rin namin kagustuhan. Kaya naman bakit kami magkakaroon ng interes sa kapangyarihan na yan? Kuya, mukhang nagsasabi naman po talaga sila ng totoo eh. Halika rito, Grace. Alam mo bang kasing edad mo lang sana yung nawala kong anak? Kaya ko kayo gustong protektahan dahil ayokong makain ka ng manghanagkob gaya ng ginawa nila sa anak ko. Hinaplos niya ang pisngi ni Grace at nakita ko ang kalungkutan sa mga mata ni Ate Lipa. Doon ko naisip na tunay nga silang mabuti at inosente sa lahat. Makalipas pa ang mga araw, may dalawang mag-uuling na umakyat sa bundok. Hindi na sila nakabalik kaya hinanap sila ng kanilang pamilya. Sumama rin kami sa paghahanap ng kapatid ko. Hanggang marating namin ang tabi ng bahay ng pamilyang Nayanggaw. Nakarinig kami ng sigaw ng mga lalaki na tila nasasaktan pero saglit lang naman iyon. Sa tingin ko, may kakaibang nangyayari sa bahay ng mga bagong lipat. Isumbong po natin sila sa mga tao. Baka nandun ko sa loob ng mga tao nawawala, kuya. Wag! Hindi pa tayo nakakasiguro. At gulo ang mangyayari kung sakaling magsabi tayo sa kanila. Kung totoong hindi sila kumakain ng tao, ibig sabihin, wala silang kinalaman sa pagkawala ng dalawang mag-uuling. Ito na ang paraan para malaman natin ang totoo. Totoo? Na alin po? Na hindi sila kumakain ng tao. Alam mo, sa totoo lang kahit anong kumbinsi nila sa akin, hindi talaga ako naniniwala eh. Ala ko pa naman po naniniwala na kayo sa kanila. Kapag pinakinggan at tinignan lang natin sila, mukha silang inosente. Pero hindi natin alam yung totoo. Hindi natin alam kung totoong nandito nga sila para protektahan ako. O baka mamaya naman, may iba silang binabalak. Gaya na lang po ng ano. Sa tingin ko, kaya sila lumipat sa atin para makuha ang loob ko. Kahit ano pa man yan, tara na. Magmanman na tayo sa bahay nila. Maingat kaming lumapit sa bahay ng pamilya. Doon kami sa likod ng kanilang bahay dumaan para makapasok. Kaya lang bigla kaming napatigil nang makita ang mga aswang. Nagluluto sila sa isang malaking kawa habang tuwang-tuwa. Kapag nandun ka sa harap ng bahay, hindi mapapansin na may kakaiba silang ginagawa sa likod dahil napakalaki ng bahay na naroon. Kuya, ano kaya yung niluluto nila sa malaking kawa na yan? Yun din ang hindi ko alam eh. Kung karne ba yun ng tao o hayop. Masaya sila habang inahalo yung pagkain na niluluto nila eh. Di kaya, yun yung mga taong nawawala. Hindi tayo sigurado. Lapit pa kaya tayo ng konti sa kanila para makita ng buo yung laman ng kawa? Mapapansin nila tayo kapag lumapit tayo ron. Nagulat naman ako nang biglang may nagtakip sa bibig namin ni Grace. Pagkatingin ko, si Mang Jorge. Hinila niya kami palayo doon at dinala sa gitna ng kakahuyan. Angelo, may natuklasan ako. Huwag kayong magtitiwala sa pamilyang yun. Hindi sila ang tunay na mabuti. Tama nga ang hinala ko na. Nagbago na kanilang pananaw. Gusto rin nila maging makapangyarihan kagaya ng ibang aswang. Sinasabi ko na nga ba't hindi ako nagkakamali eh. Alam ko na ang plano nila. Lumalapit sila sa akin para makuha ang loob ko. Lumayo ka na sa kanila. Kailangan mong maunahan sila. Patayin mo silang lahat bago pa. Ikaw ang patayin nila. Sa tingin niyo po ba, may kakayahan akong pumatay ng aswang? Pakiramdam ko wala eh. Ang alam ko lang mamutol ng kawayan, hindi ang pumatay ng aswang. Hindi ako makakapangako na kaya ko pang protektahan kayong dalawa. Gayong dalawang panig ang gustong pumatay sa inyo.
kailangan na ikaw mismo ay may gawin para sa sarili ninyo. Totoong may lakas ang tungkod kong ito pero hindi ko sila kakayanin kung ako lang mag-isa. O sige, gagawa na lang po ako ng paraan kung paano ako makakalaban sa kanila. Kumilos ka na mas mabilis bago ka pa mahulog sa kanilang bitag. Tuluyang nasagot ang pagyududa ko sa pamilyang aswang. Kahit na may takot, bumabalik pa rin kami sa bundok para maghanap ng buhay. Madalas kaming dumaraan dun sa lugar kung saan namin inilagay ang aming mga bitag. Isang umaga, nakasalubong ko si Kuya Freddy. Mukhang sinadya niyang tumungo doon para makita niya kami. Angelo, bakit hindi na kayo dumadaan sa bahay? Madalas namin kayo inaabangan sa labas. Dito na lang po kami dumadaan sa likod ng bundok. Medyo nakakaya na rin po kasing dumaan sa harapan po ninyo eh. Dahil may tao po ron. Noon, okay pa na pabalik-balik kami ron dahil wala pang nakatira sa bahay. Bakit ka naman ba hihiya? Kaya ako nandito dahil malapit nang sumalakay ang mga anak ko. Mag-ingat kayo, lalo kayo magkapatid. Saka, nagbalak ko sanang turuan kita ng mga teknik kung paano kayo magtatago at kung sakaling may masamang mangyari man sa inyo, may mapupuntahan kayo. May alam po kayong teknik? Oo. Para kung sakaling may hindi magandang mangyari sa inyo, makaligtas kayo. Kami nang bahalang humarap sa kanila. Sanay ka naman sa kawayan, hindi ba? Kaya sigurado ako marunong kang gumawa ng sibat gamit yon. Opo, marunong naman po ako. Kung ganoon mag-umpisa na tayo sa paggawa. Isa yun sa mga maaaring panlaban nyo sa mga hanagom. Kaya ako to sinasabi para sa darating na laban may tutulong sa amin. Pinakita ko sa kanyang sumusunod at naniniwala ako sa lahat ng sinasabi niya. Pero ang totoo, alam kong nilalaro niya ang utak ko. Namutol ako ng kawayan, hindi para gawing sibat, kundi ibenta. Marami na ako nagawang sibat sa bahay at meron na rin akong inilagay sa mga bitag ko para sa mga masasamang nilalang. Kuya? Kuya, punta lang ako dun sa may kakoyan ha. Igib lang po ako dun sa may tabi ng sapa. O sige, mag-iingat ka. Bumalik ka rin agad. Opo, wala man po atang lalabas na mga masasamang nilalang. Tirik na tirik ang araw eh. Wala, pero kung sakali may makita ka, tumakbo ka pabalik dito. Sige po kuya. Malapit lang naman ang pag-iigiba ni Grace at sa tansya ko, makakabalik siya sa loob ng 10 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Hindi siya nakabalik kaya labis akong nag-alala sa kanya. Sinundo ko siya doon at nadatnan kong kalong siya ni Ate Lipa. Ate Lipa! Anong ginagawa niyo sa kapatid ko? Teka, bakit wala siyang malay? Hayop ka! Tatagayin kita! Angelo, wala akong ginawa sa kanya. Tanungin mo pa siya pag nagising siya. Tingnan mo, may mga sugat siya. Gamutin mo muna si Grace at mamaya ko na ipapaliwanag kung anong nangyari. Sinungaling ka! Hayop ka! Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa kay Grace. Maniwala ka. Unahin mo muna ang asikasuhin ng kapatid mo. Siya na lang ang bahalang magpaliwanag sa'yo mamaya. Akin ang kapatid ko! Kapag may sinabi siya sa akin may ginawa ka masama sa kanya, mananagot ka talaga sa akin. Kinuha ko sa kanyang mga bisig si Grace na walang malay. Itinakbo ko siya papunta sa bahay at doon ko ginamot gamit ang mga halamang itinanim ko. Maya-maya pa bumalik na ang malay ni Grace kaya doon ko na siya inusisa. Anong nangyari sa'yo kanina? Bakit nakita kong hawak ka ni Ate Lipa? Ano kasi, habang sumasandok po ako ng tubig para ilagay din sa lalagyan ko, biglang may dumating na napakalaking aso kuya. Kulay itim na aso tapos kasing tangkad ko yun. Natakot ako kaya sumigaw ako para humingi ng tulong eh. Paano namang nakarating si Ate Lipa doon? Nakita kasi kami doon, naunguha siya ng kahoy. Siguro narinig niya yung sigaw ko kaya bigla siyang dumating. Kinalaban niya yung aso. Sabi niya pa, sa daw aswang na hanagub yung nagaanong aso na yun. Kaya lang habang naglalaban sila,
Biglang lumis ng hatake yung aso. Ako yung inatake niya. Kaya may kalmot ako dito sa dibdib. Tapos, paano ka naman nawala ng malay? Kasi binanggaan niya ako kaya tumalsik ako eh. Buti na nga lang hinabol ako ni Ate Lipa. Kundi baka nabanggaan ako sa mga bato. Tapos hindi ko na alam kung ano pang sumunod na nangyari. Sobrang takot ko kuya, nawalan yata ako ng malay eh. Kung ganun, nagsasabi pala siya ng totoo? Basta po hindi siya nanakit sa akin. Iniligtas niya pa nga po ako eh. Hindi na ako nakabalik sa kawayanan ng araw na yon. Inasikaso ko na lang ang kapatid ko. Kahit na iniligtas ni Ate Lipa si Grace, mabigat pa rin ang loob ko sa kanya. Nang sumapit ang gabi, habang naglalagay ako ng gamot sa sugat ng kapatid ko, bigla akong nakarinig ng mga angil ng nilalang sa labas ng bahay. Sumilip ako sa dingding. Maliwanag ang buwan, kaya kitang-kita ko ang aswang na hanagob. Nakita ko rin ang pagdating ng pamilyang aswang. Kumuha ko ng asin at bawang, tapos lumabas ako sa bahay. Hindi mo kailangang makipaglaban sa kanila, Angelo. Kami nang bahala. Tumakas na kayong dalawa ng kapatid mo. Oo nga, Angela. Tumakas na kayo at pumunta na ron sa bahay. Naghihintay na ron ang mga anak ko. Hindi ba sabi niyo sa akin kailangan niyo na tulong ko? Saka na lang ako alis kapag nakita kong dihado na kayo. Hihintayin mo pa bang patayin nila kami bago kayo tumakas? Pinigilan namin silang habulin kayo kaya umalis na kayo ni Grace. Maganda na kayo. Protektahan natin ang magkapatid para hindi nila maagaw ang dalisay na dugo. Nataan muna kayo sa amin bago niyo mapatay ang magkapatid na yan. Sinalakay ng mga hanagob ang pamilyang aswang. Nakipaglaban silang tatlo sa mga malalakas na nilalang. Silang dalawang angkan ang naglalaban. Tinubuan ng pakpak si Ate Lipa at inilipad niya ang isang hanagob. Masasabi kong malakas ang babae dahil hindi nakapalag ang halimaw sa kanya. Kinalmot at kinagat niya ang hanagob, tsaka buong lakas na hinagi sa lupa. Nagsiliparan ang mga alikabok sa malakas niyang pagbagsak. Umalis na kayo ngayon din, Angelo. Dahil mga kapatid mo, malalakas sila. At hindi namin alam kung hanggang saan kami makakalaban. Magaling ka sa amin, Angela. Dali mo na si Grace. Pumunta na kayo sa bahay kayo din. Dalihan ninyo! May isang anak ko na tumatakas. Huwag mo na siyang habulin! Hayaan mo na siya makalis! Mas lalo sila dumadami. Kaya nga umalis na kayo. Dalihan ninyo! Iligtas mo si Grace sa kanila. Dahil sa takot, nagmadali akong pumasok sa bahay para kunin ang kapatid ko para makatakas. Tatakas kami, pero wala akong balak na pumunta sa bahay ng pamilyang aswang. Tinahak ko na lang ang daan papunta sa bundok at gusto ko sanang makababa sa kabilang bayan. Sa hindi inaasahan, habang tumatakbo ako, nakarinig ako ng ungol ng tao sa gilid ng sapa. Inilapag ko si Grace sa lupa at pinaupo, tsaka dahan-dahan na sinilip ang pinanggagalingan ng ungol. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Ikaw? Sino ka? Isa kang hanagob, di ba? Ikaw ang hanagob na tumakas sa laban kanina? Oo, ako nga. At hindi naman ako nandito para patayin kayo eh. Tulungan niyo ako. Parang niyo nang awa ko. Kuya, sinong nandyan? Dahil sa inyo mga hanagob, muntik na mapatay ang kapatid ko. Tingnan mo siya oh. Muntik na nga siya mamatay oh. Hindi hanagob ang sumalakay sa kanya kundi si Freddy. Ang asawa ng babaeng aswang. Nakita ko ang ginawa nila at narinig ko mismo sa kanila ang mga plano. Aatakihin ni Freddy ang bata at magpapanggap si Lipa na tutulong upang makita niyo yung magandang loob nila. Ano? Teka, bakit naman ako maniniwala sa'yo? Kagaya nila, inuuto mo rin naman ako eh. Mga aswang nga kayo. Ang habol niyo lang dugo ko. Ano naman gagawin ko sa dugo mo? Walang silbi ang dugo niyo sa amin oh. Kung gusto mo talaga malaman ng totoo, tulungan mo ako at ibubunyag ko sa inyong lahat. Walang kakampi sa dalawang angkan. Pareho nilang gusto nila makuha ka nilang mga pakay. Sige, tutulungan kita. Pero mangako ka sa akin, natutulungan mo rin kami magkapatid.
laban sa angkan ng mga hanagob o kaya sa mga pamilya ng aswang na yon. Pangako, sige. Tutulong ako sa inyo kapag tinulungan niyo ako. Nararamdaman ko na malapit ang pamilyang aswang. Hanapin nila ako dahil alam nilang minsan na tayo nagkakausap eh. Kagaya nila. Minamanmanan ko rin kayo. Kaya naman niyang tumayo kaya inalalayan ko na lang siya. Nakalakad naman si Grace. Dinala ko sila sa isang lumang kubo ni Lolo. Medyo sira na pero ang mahalaga may masisilungan kami ng gabing yon at hindi kami matunton ng aswang. Ano naman kaya maaari kong igamot sa'yo? Gayong aswang ka. Hindi mo ako kailangang gamutin. Laway ko lang makakapagpagamot sa akin. Gamot po pala yung laway niyo? Oo, sa aming mga aswang ito yung gamot namin. Nakakatawang isipin na ginugulo nilang lahat ang utak mo pero walang naglalakas loob na kunin ang bata sa'yo, Angelo. Ang bata? Oo, ang bata ang kanilang kailangan at hindi ikaw, si Grace. Ang dugo ni Grace ang dahilan kung bakit nagtitipon ng mga hanagom at ng pamilya ng aswang na yan dito sa baryo. Bawat isa ay may misyon. Kunin ang bata upang maging alay. Ano? Teka, ano namang kinalaman ni Grace sa mga aswang na yan? Hindi mo siya tunay na kapatid. Siya ay anak ng isang hanagom. Ang dugo ni Grace ay may bisa na kaya magpalakas ng mga aswang kung sino man ang makakainom nito. Po? Ako po pala ang kailangan ng mga aswang na yun? Kaya pala halos ingatan ako ni Ate Lipay. Bago pa ako nawalan ng malay dun sa tabing sapa, narinig ko na yung binulong niya sa akin. Ano naman ang sinabi niya sa'yo? Sabi niya darating daw ang panahon na siyang mananalo sa agawan. Naalala ko na naman ang matandang lalaki na nagpakilalang tagapamagitan ng pamilyang aswang at hanagob. Sobrang nalilito na ako at hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko sa kanila. Alam ko naguguluhan ko yung sa mga nangyayari. Pero sinadya ko talagang lituhin at paikutin ka. Sa lahat, ako lang talaga yung nagsasabi ng totoo. Kaya ako itong ginagawa dahil sa pagtulong niyo sa akin eh. May matandang lalaki ako nakilala. Ang sabi niya, siya raw ang tagapamagitan ng mga hanagop at pamilyang aswang. Si Mang George ang tinutukoy mo. Isa rin siyang hanagob. Sa katunayan, siya rin ang may kasalanan kung bakit naging aswang ang buong pamilya. Sa kanya nang galing ang yanggaw. Yun ang simula ng sigulat na 2 angkan dahil gustong gumanti ng pamilya sa mga hanagob. Ang buong akala ko, paghihiganti lang talagang dahilan kung bakit nandito sila. Yun pala, hindi. Habol din nila si Grace. Kuya, bakit naman nila ako hahabulin? Hindi ba magkapatid tayo? Alam mo kung saan ako nanggaling. Iisa lang ang nanay natin, di ba? Panahon na ata upang aminin mo sa kanya ang totoo, Angelo. Hindi habang buhay may tatago mo sa kanya ang totoong pagkatao niya. Hindi ko alam kung ano yung totoong pagkatao niya eh. Ang alam ko lang, isa siyang normal na bata. Patawarin mo ako, Grace. Hindi ko sa'yo sinabi kagad ang totoo. Kasi para sa akin, hindi na rin naman mahalagang malaman mo ang bagay na yun eh. Na ano po? Ang totoo niyan, hindi talaga tayo magkapatid. Isang araw noon habang namumutol ako ng kawayan, may narinig akong sanggol na umiiyak. Pinuntahan ko para malaman ko kung guni-guni ko lang ba. 15 anyos lang ako noon, Grace. Dinala kita sa barangay pero wala namang gustong mag-alaga sa'yo kaya inako ko na lang ang responsibilidad na alagaan ka. Kung ganun, tama nga po ata ang sinasabi niya na anak ako ng hanagob. Hindi ko alam eh. Wala akong alam sa pinanggalingan mo. Pero hindi na yun mahalaga, di ba? Pero kuya, mahalaga yun eh. Kasi may naghahabol sa akin. Kuya, huwag na huwag niyo mo ko ibibigay sa kanila. Oo naman, hindi ko gagawin yon. Pangako, gagawin ko ang lahat para malayo ka sa mga halimaw na yon. Gary, tulungan mo naman ako. Paano ko maliligtas si Grace sa kanila? Wala kang magagawa kung ikaw lang. Pero ako, may magagawa ako. Ano naman yun? Kailangan ko makainom ng dugo ni Grace para lumakas ako at nang malabanan ko sila. Hindi rin ako makakapayag na may makakuha sa bata dahil gagawin kaming alipin ng amang pinuno. Yun ay si Mang George. Kapag ang pamilyang aswang naman ang nakapatay sa bata, papatayin rin nila kaming lahat. Teka. Kailangan mo rin ng dugo ni Grace? Paano naman ako makakasiguro na hindi mo kami lolokohin? Kagaya na ginawa ng iba sa amin.
Dahil dati ako tapat na kawal ng ama ni Grace. Pinatay ni Mang George ang tatay niya upang pumalit siya sa pwesto. Bago pa man napatay ang ama ni Grace, kinausap niya ako na hanapin ang kanyang anak na iniwan niya sa gitna ng gubat kung saan may isang binatilyong namumutol ron. Kilala niyo ko yung tatay ko? Oo, kilala ko yung mga magulang mo, Grace. Pero pinatay na sila ni Mang George. Ang mabuti pa, bigyan mo na muna ako ng dugo mo. Ako na bahalang tumapos sa kanila. O sige, magtitiwala ako sa'yo kahit medyo nagdadalawang isip ako. Pareho lang naman ang nais natin eh. Na hindi makuha ng dalawang angkan si Grace. Dapat lang na magtulungan tayong dalawa. Sumang-ayon kami ni Grace sa sinabi ni Gary. Sinugatan ko ang palad ni Grace at pinainom si Gary ng dugo ng bata. Doon ko nakita ang kanyang pagbabago. Mas lalo pang naging matigas ang kanyang katawan at may lumabas na itim na ugat doon. Sa wakas, ikakaya na rin ako mapatay si Mang George. Ngayon, ano nang susunod natin plano? Kailangan yun sumama sa akin. Kunwari, ipagkakaloob ko kayo sa kanila. At para maniwala sila, kailangan kitang lagyan ng sugat at mga pasa. Ano? Ibig sabihin mo papabugbog ako sa'yo? Kailangan eh. Sigurado ko na darating ang pamilyang mga nayanggaw para makipag-agawan kay Grace. Sila ang nagpapatayan para lang makainom ng dugo ng bata. Pumayag ka na lang kuya, tapos dyan tayo sa may bagi ng bundok kung saan natin nilagay yung mga bitag. May bitag kayong ginawa? Oo, yun naman pala eh. Maamoy nila ang dugo ni Grace kaya siguradong hahanapin nila ang bata. Doon na natin hintayin ang mga masasamang nilalang. Nagsimula na si Gary sa pambubugbog sa akin. Sobrang lakas niya, kaya halos kada sapak niya sa akin ay parang mauhulog yung panga ko. Sinipa niya ako sa tiyan at kinalmot sa dibdib. Nang mapagtanto niyang sugatan na ako at duguan, doon na siya tumigil. Naglakbay na kami papunta dun sa kakahuyan kung saan may tinatago kaming bitag. Pagpapanggap lang ang ginawa namin ng kapatid ko para maniwala talaga ang mga halimaw na makakita sa amin. Gary, sisigaw pa ba ako ng tulong? Oo, sumigaw ka! Ako rin po ba? Kailangan dalawa kayo. Hindi ko pa sila nararamdaman eh. Pero sa ngayon, nagwawala na sila dahil malalanggap nila sa malakas na hangin ng dugo mo, Grace. Baka naman maubusan ako ng dugo nito. Hindi yan. Kapag nakarating na sila mamaya, talian mo lang sugat mo. Opo. Makalipas pa ang kalahating oras, doon na naramdaman ni Gary na paparating ang mga masasamang nilalang. Bago pa man sila makarating, tinadyakan ako ni Gary. Nakita yun ng mga hanagob at nandun nga si Mang Jorge. Tuwang-tuwa na nahuli kami ng kapatid ko. Bakit binuhay mo pa yan? Para po kayo pumatay sa kanya, Pinuno. Kung hindi ko pa nahuli ang lalaking to, hindi ko pa makikita kung saan nagtatago ang bata. Hayop ka, George ka? Isa ka rin pala traidor! Oo, traitor talaga ako. Pero hindi ba dapat ka magpasalamat sa akin dahil pinaikot lang kita at hindi pinatay? Kaya lang, naisipan kong kapag pinatay kita, makakatakas si Grace. Alam kong kahinaan ka ng batang yon. Sinasabi mo pa, dugo kung kailangan mo. Yung pala, si Grace pala talaga ang sadya mo. Walang may gusto sa dugo mo. Ano ka ba naman? Dugo lang ni Grace ang kailangan namin. Ano bang hinihintay ninyo? Patayin niyo na ang bata bago pa makarating ang pamilyang niyanggaw mo. Mga kasama, ulihin ninyo ang bata. Ikaw na ang bahala pumatay sa lalaking yan, Gary. Opo, papatayin ko rin siya kagad. Ngayon din. Lumapit sa akin si Gary at pinahaba ang kanyang mga kuko. Ngunit saktong dumating ang pamilyang nayanggaw. Para akong nakahinga ng maluwag. Ang mga hanagob na dapat sana idadakip kay Grace ay isa-isa nilang pinugutan ng ulo. Walang maaaring gumalaw sa batang yan. Kami ang unang nakahanap sa kanya. Kaya amin siya. Wala kang karapatang akinin ang isang bagay na alam mong hindi naman sa'yo. Magpapatayan muna tayo bago nyo makuha si Grace sa amin. Walang yaka talaga, Jorge.
Sinundan mo pa talaga kami dito. Pwes magsisisiya mo ginawa mo kaming aswang. Mga hayop kayo lahat! Mga wala kayong kwetang nilalang. Demonyo nga talaga kayo at mga manloloko! Mamaya ka na, Angelo. Mas mahalagang sila muna ang haharapin namin. Kapag nagsimula na silang lumaban, doon kita papakawalan. Tumakbo ka at pakawalan mo ang mga bitag mo sa kanila. Ako na bahala kay Grace. Sige, May kakayahan ako labanan kayo mga hanagop. Sa inyo nagmula ang Yanggaw, kaya kagaya niyo na rin ako. Isa na akong aswang na hanagop at sila naman ay mga bangkilan. Dahil nagmula sa hanagop ang kanilang Yanggaw. Tama ka. Galing kayo sa akin kaya hindi kayo mananalo. Nagsimula na silang magpalit-anyo at naglaban. Nakakabingi ang mga malalakas na suntok, sipa at kalmot na aking naririnig. Lahat sila desididong mapatay ang bawat isa para sa dugo ni Grace. Kuya Gary! Nakawalan niyo na po si Kuya! Oo, ito na. Akin itali mo, Angelo. iba rin yung kuko mo ah. Kahit bakal, nakakayanan niyo sirain. Nagawa ko na to dahil sa dugo ni Grace na dumadaloy sa akin. Umalis ka na. Ihanda mo na yung mga bitag mo. Oo, Grace, huwag kang aalis ah. Kahit anong mangyari, dito ka lang kay Gary. Opo. Tumakbo na ako papunta sa kung saan ko tinago ang mga bitag ko. Kinuha ko ang lahat ng mga sibat na gawa sa kawayan na may asin sa loob nito. Hinagisan ko ang 3 hanagob kaya namatay sila nang bumaon ang sibat sa kanilang dibdib. Hindi! Si Angelo may pangontra para sa atin! Huwag mo nang intindihin si Angelo. Hindi niya tayo kaya patayin. Mas mabuti pa nga. Makikisali siya sa laban para mas mabilis ang pagpatay natin sa mga hanagop. Lahat kayo papatayin ko! Akala nyo ba? Yan lang ang mga bitag ko? Nagkakamali kayo! Wala kaming pakialam sa bitag mo. Mamaya ka sa amin kapag naubusan namin silang patayin. Mamaya pala? Eh di sige. Doon ko na hinila ang lubid kung saan may karugtong yon na malaking bato. Ang natamaan ng bato ay namatay dahil biglaan at malakas ang impact nito sa kanila. Napailag naman ang mga malalakas na aswang at tumingin sa akin. Muli ako nagpaula ng sibat. Imbis na kamilyang aswang ang target ko, ibang aswang ang matatamaan dahil ginagawa nila itong pananggalaban sa sibat. Anak na, magaling rin pala kayo makipaglaban ha. Papatayin kita at nang tumigil ka na sa kalokohan mo. Kung inakala mo na magagamit mo yung mga yan para sa akin, nagkakamali ka. Sige, tingnan lang natin kung makakapalag ka pa sa apoy na to. Talaga lang, ha? Hindi mo ako mapapatay dahil nakainom na ako ng dugo ni Grace. Naalala mo ba nung nasa sapa kami? Sinipsip ko ang sugat niya. Kita mo na kung gaano kakayop. Papatayin kita! Sinindahan ko ang tuyong kawayan na inilibing namin ni Grace sa lupa noon. Umapoy naman ito kaagad dahil bago pa man ang lahat. Binuhusan ko yun ng gas. Hinagis ko ang apoy kay Ate Lipa na siyang lumilipad sa ere pero hindi ko siyang tamaan. Dumiretso siya sa akin at buong lakas akong sinipa at kinalmot. Napaatras ako pero bigla namang tumalsik si Ate Lipa palayo nang hilahin siya ni Gary sa damit at ihagis. Ako harapin ninyo! Huwag ninyo sasaktan ng mga kaibigan ko na walang kalaban-laban! Napatigil sila sa paglaban. Mukhang ikaw ang tatapusin nila, Gary. Hindi nila alam na may kapangyarihan na ako. Tingin nila sa akin kagaya lang na dati. Isang mahina. Ihanda mo ang mga bintang at uubusin natin ang 2 angka ng aswang. Taga, nasa si Grace? Paano naman yung kapatid ko? Nandun si Grace. Ayun o. Hayop ka! Bakit mo naman inakyat dyan yung kapatid ko? Wala na akong pagpipilian. Ano ba? Oh, tulungan na tayo. O sige, Walang iya ka, Gary.
Ang lakas ng loob mo kong hamunin ha? Sa lahat ng naging hanago, ikaw lang ang mahina. Hindi pa rin nawawala ang pagiging tao sa katawan mo, ano? Hindi ako mahina ngayon. Tara, tingnan natin. Simulan na natin ang laban. Mas lalong pinalaki ni Gary ang katawan niya para siyang higante at ang kanyang bawat yabag ay nagpapayanig ng buong paligid. Sinilaban ko ang paligid para hindi na makatakas ang mga aswang. Panay din ako tapo ng sibat at ang aking natamaan ay namamatay. Hindi rin ako ang kanilang gustong patayin kundi si Gary. Hanggang dito muna ang ating kwento. Ngunit hindi rito nagtatapos ang gabi. Huwag mong hanapin. Ang mga bagay na nagmamasid ay mas masipag maghanap kaysa sayo. Ngayon, isara natin ang aklat, ngunit huwag ang pakiramdam. Doon nakatira ang mga alaala na babalik sa tamang oras. Ako ang tagapagsalaysay. Magpapahinga ako, pero mananatili ang bantay sa dilim, paalam at makita kang muli.